Okay, mapagpalang araw po. Happy Lord's Day po. Lord's Day. Dito po tayo sa tahanan ni Nanay Tali. Byuda na po siya. Tingnan niyo po. Ay, 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 ay. Yan. Ay, higa po, nakahiga. Kung gusto niyo po siyang dalawin, pwede naman. Dito po sa Barangay 104. 104 ba, Tanay? Pado po. Ayan. Ano bang street itong street nyo? San Felipe. Ayan, nasa Barangay 104 sa San Felipe Street. Dito lamang po siya, no? Kaya bedridden na po si nanay kasi may gito 80 na siya. 84 daw po. Kaya dinadalaw natin siya upang dala ng mabuting balita ayon sa Biblia. Ito, appointment po ito. Ito, gumagamit tayo ng appointment para meron tayong nababasa patungkol sa salita ng Panginoon. Ano po, tatandaan niyo po yan. Ngayon, tayo muna ay iiling sa Diyos na papatnubayan tayo sa ating pag-aaral gaya ng gagawin natin. Panginoon Diyos, samahan mo po kami ng pag-ebanghelyo o ng pagbubulay ng iyong salita. Sapagkat ang iyong salita, iyan ang aming buhay. Sa totoo lang, iyan ang aming buhay. Purihin ng Panginoon. God is good. All the time. Marunong ka kumanta, nanay? Ano ka kantay? Yung, alam mo ba yung Kordero ng Diyos? Alam ko, kotak. Ayun, ano na lang, yung Ama namin. Alam mo ngawitin yon? Ano ako doon? Takay kordero. Alin ang alam mong ngawitin? Yung Kordero ng Diyos, yung Ama namin. Aba namin. O sige, yun na lang. Sige. Aba namin, diba sa langit ka? Sabay ng alam ko. Apa sa amin nakala mo at hindi na lobo. Ito sa lupa para kayo sa langit. Bigyan po kami na aming kakanin sa araw-araw. At tawagan po kami sa aming mga sala. Dahil na pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag po kami Huwag mo kami pabayan matukso. tulad sa tukso. At nagabi pa kami sa lahat ng masama amin. Ayan. Kita niyo po si nanay, ano? Kabisado niya pa yung Ama namin, ano? Kahit na nakaratay na lamang po siya. Kasi po, yung araw, nag-aano kami ng Black Rosary. Ayan. Nung araw po pala, nagba-black rosary sila. Okay. Yun din po ang ating titignan sa Bible. Ang nakalagay po doon, ito. Basahin natin dito, ano? Kabisado pa ni nanay yung Ama namin, ano? Nakasulat po yun sa Mateo 6:9. O, Ama namin, nasa langit ka. Sabay ng alam mo. Yun. Alam niyo po, may nakalagay dito. Sa verse 10, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. So, ang nagturo nito, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Ibig sabihin, kapag sumusunod ka pala sa kalooban ng Diyos dito sa lupa, ikaw ay pupunta sa langit. Kasi sabi niya, sundin ang kalooban mo dito sa lupa para ng sa langit. So maliwanag po ang Biblia, no? Ang tinuturo ng Panginoong Hesus, kailangan sumunod po tayo sa Diyos. Ngayon, kapag hindi po tayo sumunod sa Diyos, magagalit ang Diyos. Pag hindi ka sumunod, magagalit siya.
No, tignan natin. Marami ko alam na dasal. Nung araw, si nanay pala simba. Kaya kabisado niya yung mga dasal-dasal. Tignan po ninyo sa Biblia. Sabi ni Juan dito, 1:36. Ayan, basahin ko, no? Simulan natin sa 1:31. Ang mula sa itahas, dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Sino bang mula sa langit? Hindi po ba Panginoong Yesus? Kaya dakila po siya sa lahat. Yan, lahat ng nilalang ng Diyos, dakila ang kanyang anak. 32. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang tumanggap sa kanyang patutuho. Yan ang sinasabi naman po rito, nagpatutuho si Jesus. Yung pinatutuho ni Jesus dito, yung nakita niya, narinig sa kanyang ama sa langit. Tignan natin sa 12:49 ng 1. Ang sabi po ay ganito naman. Sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang, ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Verse 50. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay buhay na walang hanggan, kahit ang pinasasabi ng Ama ang siya kong pinapahayag. Yon. Kaya kung maniniwala po tayo sa Panginoong Yesukristo, makakarating po tayo sa langit at masusunod natin ang Diyos. Ano? Tignan pa natin. Tuloy natin yung 1:31. Punta tayo ngayon sa 33. Ang tumatanggap sa kanyang patutuho ay magpapatunay na ang sinasabi ng Diyos ay totoo. 34. Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, sapagkat lubos ang ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang espiritu. Yan, tinutukoy niya si Jesus. Ano si Jesus? Ibinigay yung espiritu kay Jesus. Okay? 35. Hinihibig ng Ama ang anak at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumunod sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip manatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Kaya pag tayong mga tao po, hindi tayo naniwala, hindi natin tinanggap ang turo at aral ng ating Panginoong Yesus, ang Diyos po ay napupuhot sa atin. Kaya nga po pinadala siya. Siya po ang tagapagsalita ng Diyos. Kaya sabi niya sa 34, ang isinugo ng Diyos. Sino ba sinugo ng Diyos sa Biblia? Si Jesus ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. So si Jesus ang kanyang pinapahayag, salita ng Diyos, yun yung nakasulat sa 1:12:40 at saka 49 at 50. Kaya sabi ni Jesus, pagpapaniwalaan natin siya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So yung sinasabi dito sa Ama namin na sundin ang kalooban mo dito sa lupa, gayon din sa langit. Yung salita ni Jesus, galing sa Diyos. Pag sinunod mo yon, sinunod mo ang Diyos. Amen. Amen. Kaya pag hindi mo sinunod, magagalit ang Diyos sa iyo. Ganyan po ang Biblia kung magturo.
Kung meron pong palangit, meron din pong hindi palangit, yung pagagalitan ng Diyos. Yung hindi naniniwala sa Kanya. Kaya tatandaan po natin, kaya po pinadala si Yesus upang siya po ang umako ng ating kasalanan. Okay. Tayo pong mga tao ay taong mga makasalanan. Lahat po tayo nagkasala sa Diyos. Wala pong hindi nagkasala. Kaya pag merong taong nagsasabing wala siyang kasalanan, tignan natin ang sulat ni Juan. Sa unang Juan, ganito po naman ang nakasulat. Unang Juan, chapter 1, verse 8. Kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang salita ng Diyos. 10. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Kaya lahat po tayo nagkasala. Dahil po sa meron tayong kasalanan, kailangan natin ang salita ng Panginoong Yesukristo. Yung salita ng Panginoong Yesukristo, yun ay galing sa Diyos. At yung salita ng Panginoong Yesus, dahil nagkasala po tayo, ay meron pong binabanggit dito. Sa 1 chapter 15 verse 3, basahin po natin. Anong nakalagay? Ito po. Sabi ng Panginoong Yesus, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. So, yung salita ng Diyos na napapakinggan natin, siya po pala ang naglilinis sa atin. Lahat ng tao po nagkasala at dapat tayong malinis, kaibigan. Ano ang kailangan? Salita ng Diyos. Kaya kahit anong kalagayan mo sa buhay, kaibigan, ay makasalanan tayong pare-pareho. Mayaman ka, hindi ka mayaman, maputi ka, kayumanggi ka, o ano man ang kulay mo. Pare-pareho lang po tayong nagkasala sa Diyos. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos upang siyang maglinis sa atin. Ano po? Tignan nyo pa po ang isang sa Isaias naman. Babasahin lang po natin dito sa libro ng Isaias. Tignan natin Ganito po nakasulat. Sa Isaias 1. Ito. Anong nakalagay? 16. Linisin ninyo ang inyong sarili at magbalik loob sa akin. Sa aking harapan, kasamahan ninyo inyong tigilan. 18. Ali kayo, tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang iyong mga kasalanan, kayo ay aking papuputiin tulad ng sayelo o bulak. Yon, kita nyo po. 19. Kung susundin ninyo ang aking sinabi, tatamuin ninyo ang ani ng inyong lupain. Kita nyo po, napakaliwanag. 20. Ngunit kung susuway kayo at mag-imagsik, tiyak na kayo'y mamamatay, ito ang mensahe ni Yahweh. Ito po yung tinutukoy niya kung susuway. Ibig sabihin kung hindi ka susunod. Kung hindi ka susunod. Anong sabi niya? Pag hindi ka susunod, tiyak na kayo'y mamamatay, ito ang mensahe ni Yahweh o ang Diyos. Kaya tayo, bilang mga taong makasalanan, kailangan po natin ang salita ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, hali kayo, lumapit kayo sa akin, magipagkatwiranan kayo. Kung ang inyong kasalanan ay kasimpulahan ng pulang-pula,
ay lilinisin ko yan, gagawin kong parang bulak yan. O parang yelo, gagawin pong puti, sabi ng Diyos. Oh. Ang Diyos ang may sabi na tinahanyayahan po tayo. Kaya ngayon, bilang tayo mga tao, siyempre wag na po tayo magmatigas. Kung ano po yung pahanyaya ng Diyos, tanggapin po natin sa ating buhay. Kasi pag hindi natin tinanggap yung pahanyaya ng Diyos, magagalit ang Diyos. O sabi rin sa Biblia, binasa natin kanina, no? 1:36. Ang sino man sumasampalataya sa anak kay Jesus, may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod kay Jesus, yun po, magagalit ang Diyos sa atin. Gusto niyo po ba magalit ang Diyos sa atin? Siyempre hindi. Hindi natin gusto magalit ang Diyos. Bakit? Pag ang Diyos ang nagalit, sigurado galit siya. Di po nagbibiro ang Diyos. Huwag niyo siyang biruin na parang kagaya ng tao. Yung po ang tao, nabibiro mo. Ang Diyos, huwag niyo pong biruin. Kung ano po yung ginawa natin, tinanim natin, sigurado haanihin po natin yan. Kala nyo ba, matatakasan nyo po? Hindi. Hindi po natin matatakasan. Ito, basahin ko na lang. Sa 2 Korinto chapter 5 verse 10. Sapagkat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ay sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa katawang ito. Lahat ng gawin po pala natin dito habang nabubuhay tayo sa katawang ito, sabi niya ni Pablo, gumawa kang mabuti o gumawa kang masama, lahat yan. Anong sabi niya? Ulitin natin ha. Sapagkat lahat tayo aharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat. Tatanggap ng nararapat. Lahat ng ginawa po nating masama o ginawa nating mabuti, iharap po natin yan sa harapan ng hukuman ng ating Panginoong Jesucristo. Kung siya po ang hukom pala, di ibigay na po natin ang buhay natin sa Kanya. Bakit po? Kung ang hukom si Jesus, di ka natulan. Kayo, kung magmamatigas po kayo, ayaw nyo pang isukong buhay ninyo kay Jesus, ayun, doon ka delikado. Ngayon, kung binigay mo naman ang buhay mo kay Jesus, maganda yan. Pero kung hindi ka rin susunod sa Kanya, hindi rin maganda yan. Kasi po, para maging maganda ang pananampalataya natin sa Kanya, hindi lang po tayo sasampalataya sa Kanya, hindi lang tayo tatanggap sa Kanya, kundi yung Kanyang turo at aral, siya ang ating pong pakinggan at ang ating sundin. Kasi mahirap naman po kung sasabihin ninyo, ako tinanggap ko naman si Jesus sa buhay ko. Madaling sabihin yon. Sabi pa ng iba, matagal ko na sinuko ang buhay ko kay Jesus. Okay yun. Ang tanong, ginagawa mo ba yung gusto niya? Maging sa lupa man po, meron kang nanay, meron kang tatay. Kapag tinoka ka ng nanay mo, limbawa, ang nanay mo nagtotoka sa inyong magkakapatid, 5 kayo. Sasabihin niya, anak, itong trabaho mo. Ito ang trabaho mo, sabi niya sa isang anak. Pag hindi nyo ginawa yung trabaho nyo, siyempre magagalit siya. Sa inyo sa gusto, magagalit ang inyong mga magulang. Mapatanay man siya o mapatatay man siya. Kailangan po, panahon na po ng pagsuko ng buhay kay Jesus. Kaya sabi niya, ali kayo, lumapit kayo, makipagkatwiranan kayo sa akin. Yung inyong kasalanan na pulang-pula yan,
Gagawin kong maputi yan, parang bulak, parang yelo sa kaputihan, sabi niya. O, ayaw niyo po bang maging ganon? Siyempre naman gusto natin, di po ba? Kaya panahon na po para isuko ang ating buhay sa ating Panginoong Yesukristo. Salamat po, Panginoong Yesus, sa katotohanan na binahagi mo sa amin sa pagkakataon na ito sa liwanag ng iyong turo't aral. Bilang mga tao, kami po ay nabubuhay o kami po ay mga taong makasalanan. Salamat po yung mga nanonood ng video ito, Panginoon. At kung sakaling hindi naman ayos sa iyo ang kanilang pananampalataya, baguhin mo po sila. Tanging ikaw lang po pwedeng magpabago sa kanila. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Like and share. Kayo mga nasira, share niyo po sa iba. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. At kasama po natin si Nanay Tale. Ayan po siya, ano? Ito po. Ayan. Maghapon nakahiga. Kasi po, stroke po siya. Nakilala ko siya sa isang ospital. Kaya dinadalaw ko po siya para bahaginan ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Sige po, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Buddy Bautista. Andito po tayo sa San Felipe Street. Kung gusto niyo siyang dalawin, Barangay 104, Tondo, Manila. District 1 po, ano? God bless us all. Bye-bye. Bye-bye.